Yan mga kababayan. Isang maligayang araw sa ating lahat mga kababayan, mga kasulid. Maligayang magbabalik sa ating channel. Dito nga po mga kababayan ay isang maligayang pagbati agad ang ating binubungad sapagkat nako po dito po sa House Martial na ba ito? Mukhang uso po yung sigawan dyan at akala siguro nito itong isang Pastor Dila na to ay uurungan siya ng isang magiting na general. Ngayon mga kababayan, ang balitaktakan po ng isang magiting na general na pilit po nilang idinadawit dito nga po sa kanilang Horror Committee, Tuwadcon Committee. Hindi ko alam kung anong masasabi nyo sa committee na yan mga kababayan. Panoorin po muna natin itong portion ng kanilang mga kalukuhan. Di ba? Kalukuhan bang tawag dyan? Mr. Chair, pinapaliwanag mo ang sarili mo? Sarili ko, Mr. Chair. Paliwanag mo yung sarili mo. Yes, sir. Ba't mapagin ka na ibang pangalan dito? No, Mr. Chair, kasi... ngayon na lang ako. Mr. Chair, ang sinabi sinabi ako nagsalita, hindi ako nagkasalita kanina pa. Yes, Mr. Chair. Na-picture ko kanina Mr. na Chair. dalawa. Okay, yes. He is lawyering for Michael Yang And No, Alan. Ayan mga kababayan. Ayan. Ayaw pong sumunod sa kanilang script at ayaw pong sumunod sa kanilang pakikipag-usap. Ayon nga po doon kay Colonel Grijaldo, di ba? Kinakausap muna itong mga ito. Nabuking sila kasi mga kababayan, kasama itong si Dan Fernandez, ay kinakausap nila muna itong kanilang mga resource person. This time mga kababayan, itong general, siyempre, hindi nila kaya ito basta kausapin ng talikuran. Kung kaya't harap-harapan siya ngayon dito, naggalit-galitan at nagtapang-tapangan mga kababayan. Kaya lang, mukhang hindi yata umobra. So, yan po ang ating pag-uusapan ngayon dito. Tapatan ng General versus Pastor Dila. Pastor Abante pala. Hindi ko alam. Haba kasi ng dila niyan mga kababayan. Anyway, bago natin pag-uusapan yan, isang like at isang share at isang subscribe. Masaya po tayo dyan mga kababayan. Punta na po tayo sa ating pinag-uusapang video. Panoorin po natin ito. Your Honors, I saw PIDEA Director General Wilkins Villanueva raising his hand. May I know what that is, General Villanueva? Mr. Chair, habang tinatanong ni Honorable Congresswoman Luistro si Colonel Asierto, nabanggit niya ang pangalan ko as one of those na may patong sa sindikato. Sige, please explain. You have 2 minutes. Mr. Chair, nagsilbi ako ng 38 years laban sa insurgency, anti-terrorism, kidnapping, at illegal drugs. Note mga kababayan nagsilbi po siya dito ng 38 years laban sa insurgency at saka sa illegal drugs. Mga kababayan? So ito po ay maliwanag na talagang malaki po ang naging papel para sa katahimikan ng ating bansa. At ngayon dito mukhang mababaliwala po ito dahil po dito sa mga dishonorable na mga congressman. Tuloy natin. Wait lang mga kababayan, wala palang sound. Tumbling si Colonel Asierto, walang pangalang Michael Yang na personality. Sa Ulitin nga natin, may sinabi kasi kahit magtatatumbling daw si Colonel Asierto, no? Ulitin natin ng konti. Si Michael Yang, 2004, kahit magtumbling-tumbling si Colonel Asierto, walang pangalang Michael Yang na personality sa Davao Clandestine Laboratory. Dahil kung... Ayan mga kababayan, maliwanag niya rito sinasabi, kahit magtumbling-tumbling si Asierto, wala daw po siyang makikitang pangalan doon nga po sa Davao Laboratory. Sige, tuloy natin. Kasama ang Michael Yang doon, dapat kasama siya sa kinasuhan namin. Umabot ng 2016, wala pa rin Michael Yang. Now, tinanong ni Honorable Congresswoman Luistro, si Colonel Asierto, ano ba ang report na ibinigay mo kay General, kay Chief PNP? Ang sabi niya, si Michael Yang ay kasama ni Alan Lim at Johnson Chua. Johnson Chua is a personality. Kasama po siya sa kaso. Alan Lim is a personality na nahuli sa Cavite Clandestine Laboratory.
just because kasama mo yung Alan Lim and the Johnson Chua na wala ka pang pinapasok na ebidensya na related sila, ipapasok mo na agad ang pangalang Michael Yang. In fact, walang information na pumasok sa akin na Michael Yang is involved. Point of order, Mr. Chair. Ano ba, sino ang pinapaliwanag ni General Villanueva? Siya ba o si Michael Yang? Sino ba Chair. pinapaliwanag mo? Ang sarili mo? Sarili ko, Mr. Chair. Paliwanag mo yung sarili mo. Yes, sir. Galit. Napaliwanag lang naman sarili mo eh. Dapat ka ba? Ano, utos ka ba o galit ka? Bakit ganyan ha? Bakit ka naman mag-react? Mamaya, lalabas mo yung dila mo ha? Tago mo muna yan. Tuloy. Ba't nga bakin ka na ibang pangalan dito? No, Mr. Chair, kasi Ngayon na lang ako. Mr. Chair, ang Ngayon na lang ako sinabi kasi nagsalita, ha? Hindi ako nagkasalita kanina pa. Ha? Yes, Mr. Chair. Ang sinabi kasi ni Colonel Asierto, patong ako dahil ikir ko si Michael Yang. So, as far as I'm concerned, Mr. Chair, wala akong kahit anong information about Michael Yang. Nagbigay siya ng information kay General Bato, kay General Aquino. So, Alan Lim, involved sa illegal drugs. But, Mr. Chair, baka pwedeng maipakita natin, kasi pinatawag kasi ako sa Malacanang noong 2021 para i-explain yung aking saloobin tungkol kay Alan Lim. Baka pwedeng mai-flash natin, Mr. Chair, yung alleged Alan Lim na Point of picture ng order, kanina Mr. na dalawa. Chair. Okay, yes. He is lawyering for Michael Yang eh. And No, Alan Mr. Lim, Chair. eh. No, Mr. Chair. General Villanueva, may I... Yan yung mga kababayan ha. Talagang pilit nilang sinasabi dito na ito daw si General Villanueva na dating 38 years na nagsilbi sa ating bansa, no? Na ito daw ay linulawyering niya or inabagaduhan niya si Michael Yang. Pinapaliwanag ka dito ng maliwanag nitong si ni Villanueva kung ano ba talaga ang nangyari. Napatawag pa nga siya sa Malacanang eh. Ito kasing si bidabidang Pastor Dylan na to. Malapit na rin to mga kababayan, ilang buwan na lang to. Promise, oo. Matatalo ito sa Maynila, lalo na kalaban to ni Yorme. Okay. Kasama ito sa mga mangga eh. Di ba mga kababayan? Kasama yan sa mga mangga kaya tuloy natin. Huwag kang mag-alala, ilang buwan na lang yan. I just ask you to refrain from speaking because the committee members feel that you are lawyering for someone. No, Mr. I Chair. just allowed you to speak because your name was alluded Yes, to Mr. and was Chair. mentioned in the questioning propounded by Congresswoman Luistro. Yes, so, Mr. Chair. yun lang ang iyong sabihin, no? Wala nang iba. Do not speak in behalf of whoever. Yes, sir. Yung Sir, sarili mo Mr. lang. Chair, Mr. You Chair. have For the sake of accuracy, Bayan papansin nyo rito, di ba? Itong si Barbers, okay naman yung kanyang reaction bilang chairman. Mahinahon, no? Ewan lang natin dito kay Pastor Dila, bakit parang galit na galit ka agad magsasalita at pasigaw. Ha? O, ano ngayon? Di ba? Lawyering? Ano mo nasabi? Para kang sinasabi nga lang niya, kumbaga, linalagay niya lang yung kanyang basihan o basis lang ng kanyang mga sinasabi kasi ganito yun, ganito, ganon. Hindi dahil naglulawyer na siya o abogado na siya kay Michael Yang. Ang problema kasi sa iyo, no, porket hindi nyo ito nakausap or na-briefing muna bago ninyo isalang dyan, ngayon, pagka hindi nyo gusto marinig ang sinasabi, kabaya magtatataas kayo ng parang ang dating, hindi natin martial ang gusto nyo mangyari or inaano ninyo, tawag ninyo, ginugulpid-gulat ninyo. Yung inyong mga resource person, pero inyo ganyan nyo gastusin, ganyan nyo tratuhin ang inyong mga inimbitahan dyan. Tandaan nyo, bisita ninyo yan, di ba? Bisita ninyo yan, hindi nyo naman mga bisita dyan eh. Kayo siguro, mga bisita kayo. Alam mo nilang kayo ng gobyerno ng mga tao ng tips namin eh. Di ba? Sige, tuloy. can we please confirm first from Colonel Asierto if he is included dun sa pumapatong? Mr. Chair. Andiyan pa ba si Colonel Asierto? Colonel Asierto? Yes, sir.
Yes, Mr. Chairman. Yes, ang tanong ni Congresswoman Luistro, kung included ba raw sa iyong statement na may mga patong itong si General Wilkins Villanueva? Ang sinasabi ko po is clear niya si Michael Yang at si Alan Lim dun sa sinasabi niyang statement sa Malacanang. Ngayon, bakit niya i-clear? Kinausap niya ba si Michael Yang? Kinausap niya ba si Alan Lim at that time? Bakit niya clear? Kasi inutos sa kanya ni Bongo, saka ni Presidente Duterte. So, yan ang yung basis para sabihin na si General Villanueva ay kasama sa patong. Tama po ba? Opo, dahil pinotektahan niya yung dalawa eh. Inutos sa kanya. So ano rin ang patunay mo na sinasabi mong inutos ni Senator Bongo at saka ni PRRD? Ano yun? Saan mo rin makakuha yung basihan mo rin dyan? Paano mo nasisigurado na inutos nga sa kanya yon? Di ba? Ayan, very clear ang sinabi ni Colonel Asierto. So, Yes, Mr. Chair. you can actually defend yourself. I'll Yes. I'll give you 1 minute to do that, General Villanueva. Ito, Mr. Chair, yun i-explain ko nga, sir, Mr. Chair, eh. Bakit ko kinil si Michael Yang? Kasi wala akong information, eh. At siya ang nagbigay ng information about Michael Yang. Hindi naman niya sinabi sa akin, Mr. Chair, eh. I don't have information about Michael Yang. Yung kay Alan Lim, Mr. Chair, kasi, Mr. Chair, I was trained ng Diba na mga kababayan, maliwanag sinasabi niya rito, wala akong alam, wala namang information sa akin binibigay about Michael Yang. Paano ko naman, parang ang hirap mga kababayan kasi ganito no? Gusto mong gawing may kasalanan o gusto mong gawing convicted or guilty itong isang tao, samantalang wala ka namang hawak na ebidensya. So ikaw kahit naman sino sigurong malalagay sa lagay ng ni Wilkins, mga kababayan, hindi ka rin papayag, di ba? Kaya mo bang ma-attempt despite na ikaw isa ka ng 38 years na naglilingkod sa bayan tapos ma-attempt mo talaga yan? Sa tingin mo? Di ba mga kababayan, ang hirap, Tuloy natin. facial recognition sa International Law Enforcement Academy sa Bangkok, Thailand. And part of that module is facial recognition. Yung pinasok kanina doon, Mr. Chair, na picture na dalawa, ang laki ng diferensya, Mr. Chair. Eh. Okay, sige. Pag-uusapan natin yan sa next hearing. Meron pa kasi tayong isang topic today and our resource persons are here since this morning. But Tingnan niyo mga kababayan yung mga heresy lang ng mga kakampi nitong HOR versus dito sa mga resource person talaga mga kababayan na hindi nila hawak, Tingnan niyo may mga basis, mini-mention niya rito, nag-aral ako rito sa ganito, facial recognition at hindi nag-a-appear doon, parang wala doon, di ba? So makikita natin mga kababayan, may mga basihan, may mga malalalim na pinanggalingan or mga maliwanag na mga basihan, pinaghuhugutan itong mga totoong resource person, di ba? Na hindi nila kayang diktahan. Mr. Chair, I do not deny na si Alan Lim. Wait. Do not speak when the chair does not recognize you, Yes, okay? Mr. Chair. I'm sorry, Mr. Chair. I am explaining. So, papunta ho tayo sa next topic natin for today, EJK. Di pa ho tayo tapos. I will give you all the time when the appropriate time comes. So, tapusin lang po natin yung ating mga interpellators and then we shift to another topic. But I gave you already 2 minutes to defend yourself, General Villanueva. So, another 30 seconds for your closing remarks. Sige. I'm okay, Mr. Chair. But Okay. I do not deny na si Alan Lim ay yun yung picture na naandun sa Cavite. Okay, sige. Kasi nahuli talaga siya sa Cavite, Mr. Chair. Magkasabay sila. Nung nag-ooperate kami sa Davao, si Alan Lim nahuli sa Cavite Clandestine Laboratory, Mr. Chair. Okay, sige. We'll take note of Mr. that. Chair. We will ask that more questions about that in the next hearing. So, Mr. Chair, in relation to in relation to... while Wilkins is present, Mr. Chair. O sige, Congressman Flores Just a few and then questions. Congressman Konghun. Congressman Konghun is supposed to be the next With this interpolator. indulgence, Mr. Chair. With the indulgence of Konghun. Few questions lang. Mr. Chair, okay, sige, go ahead. Thank you. Jay. Please proceed. Thank you, Mr. Chair. General Wilkins, were you present during the Dumoy raid sa Davao?
I led that operation, Mr. Chair. You led that operation as PIDEA Region 11? Yes, Mr. Chair. And you were with your personnel at that time that the raid was conducted? It was a joint operation by PIDEA 11, PACER Northern Mindanao, PACER Mindanao Area Office, Intelligence and Investigations Service ng Regional Office So 11, several units. and including AIDSOT, Mr. But you as the lead? Yes, Mr. Chair. Kasama ko dyan si Colonel Asierto, Mr. Chair. Now, in this raid, this resulted in the death of 6 Chinese drug suspects, correct? Yes, Mr. Chair. And that there were hundreds of kilos of shabu confiscated during this raid. Mr. Chair. Now, in this raid, which you led, did you prepare or submit an official report to your superiors in the PIDEA? Yes, Mr. Chair. Now, before I go back to you, DG Lazo. Ayan mga kababayan, napaliwanag ng mga sagot dito na ni pangalan nito, itong si Wilkins. Talagang kung alam naman niya, sinasagot niya talaga ng diretsyo, hindi yung paligoy-ligoy pa mga kababayan. Yes, Your Honor. Sir, does PIDEA have a record of this report that General Wilkins is referring to? None, Your Honor. None? Yes, Your Honor. From official records of PIDEA? Yes, Your Honor. Why is that so, Director General Lazo? The reason that I'm getting from my office, Your Honor, is that PIDEA only came into creation 2002. So this happened in 2004. So apparently, hindi pa institutionalized yung submission of reports noon. So Point of order, Mr. Chair. What is the point of order of Congressman Ako? Is the Director General of PIDEA lawyering for Director General Wilkins? I'm sorry, Your Honor. Because the question of the Honorable Kate Flores requires an answer from DG Wilkins Villanueva. I was asking him, Mr. Chair, first, why there was no report that was located in the PIDEA office muna. Tingnan niyo mga kababayan, pagpasok ni Akop, mukhang sinasabi na naman niya, naglo-lawyering ba, inabugaduhan ba niya si Wilkins? Dahil yung kini-question nga si Wilkins dito mga kababayan, at ang sagot ni sinasabi naman nila so mga kababayan na wala pa. Kailan lang yun, 2004. So wala pa nung 2002. Talagang makikita nyo rito, parang pag halimbawa mukhang hindi papasok doon sa kanilang gusto mangyari. Mayroon ka agad babanat na isang congressman, no? Sige, tuloy pa natin. As him being the Director General now, Mr. Chair. I agree. I know that there was none. There was none. So there is none on the record. None, Your Honor. Now, General Wilkins, why is that so? It was 20 years ago, Mr. Chair. So are you saying it's lost or something? I don't know, Mr. Chair, kasi hindi ko po alam. Ang repository ng report na yan, Mr. Chair, ay ang operations. But you are certain that you made a report? I did, Mr. Chair. Okay, now, in this raid, General Villanueva, were there suspects that were arrested during the raid? Yung asawa si Mr. Chair ni Alan C. At yung kapatid niya na si Jong Lim. Wala na ibang mga Chinese that nahuli? Wala na po, Mr. Chair. So there's no truth to the reports that there were 11 other suspects that were arrested? I don't know what he's talking about, Mr. Chair. Okay, so there's no truth also to the fact that there was this news report made by a certain reporter, Edith Regalado, dated January 2, 2005, that there were 8 other Chinese individuals who were arrested as a result of that raid? Kasama ko, Mr. Chair, si Edith na naandun, Mr. Chair, wala namang na-arrested dun sa loob ng laboratory, Mr. Chair. Or subsequent to that raid, were there any other arrests that were made that resulted in the arrest of other Chinese individuals? Except for yung magkapatid na si Pilapil at si Jong, walang ibang arrested. Can I ask Colonel Asierto, Mr. Chair? Kasi if he's still on the line. Colonel Asierto, as a result of that raid, were there any other Chinese individuals arrested because of that raid? Meron po. Meron. Ilan po?
Sa loob po ng laboratory 11. 11. How come General Wilkins is saying that walang naaresto na mga Chinese individuals? Hindi ko po alam sa kanya. So, sorry po. No, in fact, there Tingnan nyo mga kababayan ha, yung isa na sinasabi na banggit nila yung edit, mga kababayan, ay edit ba yun yung isa? Sabi ni General Wilkins, kasama siya na mag-read eh. Wala naman nakita doon. Pero ito ngayon na resource person na hawak ng HOR, mayroon sinasabi. Di ba mga kababayan, kung papansinin ninyo ang sinasabi ni Wilkins dito, napaka-consistent na pag alam niya isang bagay, or alam niya isang tao, alam niya ang pangyayari, sinasagot niya ng isang diretso eh. Di ba yung tune ng kanyang pagsasagot, napaka-normal at may basis mga kababayan, di ba? Tuloy pa natin. this news report that was written by the reporter Edith Regalado, whom you said was also with you during that raid, that 8 other Chinese individuals were released upon orders of Mayor Duterte. Mr. Chairman, kung ako pong sasagot, meron pong nahuli, pero hindi po sa loob ng laboratory. Doon po sa Arlene's apartment. I think doon po sa apartment nila Jed Pilapinsi. Alright, Wilkins is confirming this. Yes, Mr. Chair. Kasi yung clandestine laboratory, it's a separate area. Alright. Yung Mr. Chair, yung safe house nila, yun yung unang pinuntahan nila paggaling sa airport. So what we did for questioning, kinwestiyon namin lahat ng mga Chinese na naandun. But eventually, they were released. Because, for what reason? Walang participation, Mr. Chair. You conducted the interview yourself or your office as the lead agency? Yes, Mr. Chair. And you found nothing that would implicate them to the drug laboratory in Dumoy? Yes, Mr. Chair. Is that correct, Colonel Asierto? Sa tingin ko po mali. Kasi po ang alam ko pong humuli sa kanila ay ang Bureau of Immigration. Kaya po sila kinuha ng Bureau of Immigration for immigration violation po. Kaya po sila na-release kasi wala po sila dun sa laboratory, hindi naman po sila na-huli dun sa loob. Kaya ang humuli sa kanila, ang kung matatandaan ko po ay Bureau of Immigration. Kasi hindi ko nga po alam na hinuli nila yon. Malaman ko na lang po later na. So, ang nag-imbestiga, ang humuli, Bureau of Immigration. Okay. For immigration violation po. Thank you. General Villanueva, now do you confirm that Colonel Asierto was present with you during the raid? Yes, Mr. Chair. Do you confirm that Art Las Cañas was also present during the raid? I don't know Art Las Cañas. I did not saw him. I did not even talk to him. Do you know if Sunny Buenaventura was also present during the raid? Hindi ko matandaan, Mr. Chair. But usually, kasama siya parati ni Mayor. Okay. Now, side issue lang, kasi kanina na-mention mo itong Alan Lim. You identified the picture of Alan Lim kanina, na he's the same Alan Lim that was arrested in a drug case. Yung nasa kaliwa, Mr. Chair, yun yung picture talaga niya when he was arrested. Okay. Now, would you confirm that that Alan Lim is the same Alan Lim or Lim Wei Xiong that is the spouse of Rose? Yun nga, Mr. Chair, sana ba ipakita natin sa yung kanina na picture, Mr. Chair. But from the information that you got, is it the same person? I don't think so, Mr. Chair. You don't think so? I'm not lawyering for him, Mr. Chair, but I don't think so. All right. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Jay. Mr. Chairman. Nagpuna na kaagad si Wilkins dito na I'm not lawyering for him kasi nga lagi na lang silang sinasabihan na mahilig sila sa ganyan na you are lawyering, di ba? Pag mayroon lang sinasabi about doon sa isang tao na hindi naman direkta sa kanya or siya, sasabihin na kaagad ng lawyering. Hindi ba yun mga kabayan? Kailangan lang kasi yun dahil nga sa mayroong sinasabi rito ganito ganon. Anak ng tungaw naman ito mga to. Thank you, Congressman Flores. With the indulgence of Congressman Konghon, our Senior Deputy Speaker, you're recognized. Thank you, Mr. Chairman. May request po akong picture kay Rose Donolim. Meron na po para makita natin si... Sorry po. Alan Lim ba? Lin Wei Xiong. Lin Wei Xiong.
'Di ba mga kababayan? Yun ang hirap dito sa mga ito kasi nga pagka sila po ang sila po yung mayroong gustong sabihin, talagang wala sa kanila gustong walang papreno-preno, kailangan na ganito ganon, kailangan diretso lang, no? Mga kababayan. Pero paano naman tong kanilang mga in-invite, no? Pag pakiramdam nila na mukhang hindi na napupunta doon sa gusto nilang mapapunta, abay kung ano-ano na kagad ang kanilang mga objection, di ba? Point of order, are you lawyering? Ay, nako. Meantime, Mr. Chair, may I just add the birth certificate of Lin Wei Xiong among the documents we are requesting from Rose Nono Lin. Ms. Rose Nono Lin, can you provide us the birth certificate of Lin Wei Xiong? I will request po sa mother-in-law ko sa China. Wala kang kopya? Birth certificate? Wala po. Okay. Sige, yung picture na lang po. if you have the picture of your husband, please forward that picture to the committee so we can proceed with Congressman Kong Hoon and then Congressman Dan Fernandez and then Congressman Gutierrez, and last will be Congressman Romy Acop to recap before we shift to the next topic. Yes. Ay, sorry, Mr. Chair. Saan ko po i-forward yung picture? Comsec, can you please assist? Thank Okay, you po. Congressman Kong Hoon, you're recognized. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, can I ask question kay Mr. Jimmy Guban lang po in connection sa tinanong ni Congressman Luistro. Please proceed. Mr. Jimmy Guban, kanina may binanggit ka na sabi mo, save the Queen, that they wanted to be the next president. Maaari po bang pakilinaw ito at sino po yung tinutukoy ninyo? Your Honor, Yung kawayan, that involves already tight security, Your Honor, in my family again. Ayusin ko muna security ko, Your Honor, and I will divulge who are the implementors of that, Your Honor. Mga kababayan, mayroon na naman silang pinapatunog. Mukhang nangangamoy na naman ito papunta kay Vice President Sara Duterte. Anyway, hindi naman po natin sinasabing yun nga yun. Pero, ewan ko lang pero iba ang pakiramdam ko at pang-amoy ko dito no, mga kababayan. Mukhang, sa tingin ko ngayon, mukhang hanggang baka matapos na lang ang eleksyon, baka kahit hindi na sila mga congressman dyan, ay patuloy pa rin sila magsasagawa siguro ng hearing dyan. Sipin nyo ito mga kababayan, talagang ganyan po sila ka-obsess dito sa mga Duterte, no? Malayong-malayo pa hoy ang 2028. Hindi pa nga kayo nangangalahati dyan. Magtrabaho muna kayo. Nako. Alam nyo, may napanood ako isang video mga kababayan, na isang magulang o isang nanay na nagdadrive po ng e-bike. Nagdadrive po yan ng e-bike at ito nga po ay kanya pong minamaniho na kasama ang kanyang mga anak, mga kababayan. Yung kanyang mga anak, no, sakay dito sa e-bike na to. Ito, papakita ko lang sa inyo mga kababayan, no. Ewan ko kung mapapanood ninyo, no. Ewan ko kung nakikita na ninyo ngayon. Ayan, yan, tumatawid ng ganyan, no. Kita nyo yan mga kababayan. Hindi po tayo natutuwa dyan, Kita nyo yung mga video na yan. Tingnan natin kung nakikita ninyo mga kababayan. Nakikita nyo, ano? Sige nga, ulitin na natin mag-play kung nakikita ninyo. Panoorin nyo lang mga kababayan ang buha. Ayan, no? Tingnan mo yung nanay na yan. Naka-signal light naman yung e-bike niya pakaliwa. Ayan, pero dire-diretso na siya. Ayan, no? Muntik siya mahagip nitong nitong rumaragasang mabilis na close van mga kababayan na truck, no? Kung inyo pong mapapansin, napaka-highway po itong daan na to, no? Malawak po, no? Bagamat itong sementadong part ay ito lang na parang 2 lanes lang ito or 4 lanes. Pero malawak po yung bandang gilid, itong mukhang hindi pa nakasemento or hindi asfaltado mga kababayan. Kung makikita ninyo po itong itsura ng kalsada na to ay napakaluwag, ano ho? Napakaluwag at napaka-highway po nito kung titingnan natin. Malawak na malawak po, no?
Ngayon, ito pong Ali, nanay, malamang nanay ito eh, mga anak itong sakay niya dito sa e-bike, di ba? Mga estudyante. Nagtangka silang tumawid, no? Tumawid sila dyan. Ayan, no? Tatawid sila. O yan, tatawid yun. Muntik silang mahagip nitong truck. Alam niyo bakit ko pinapakita ito sa inyo mga kababayan? Kasi ito dapat ang tingnan, pagtuunan po ng ating mga congressman, mga kababayan. Ito po dapat ang kanilang pagtuunan ng pansin na hanapan po ng batas. Bigyan po ng batas ito. Hindi para higpitan yung mga wala pong kakayahan bumili ng mga mamahaling motor o mga sasakyan, kundi para po bigyan po ng mga seminar, bigyan po ng mga measures ito para hindi po maabot po doon sa disgrasya. Paano po kung tinamaan po ito mga kababayan at nahagip po ito sila? Ano po kaya ang mangyayari? Sa tingin niyo po mga kababayan, kung wala pong anghel dito na nakaligtas sa kanila, ano po ang mangyayari sa mga mag-inang ito? 3 po yan, no? Plus ano naman po ang mangyayari doon sa driver? Malamang sa malamang mga kababayan, ito pong driver ay makakasuhan po ito ng reckless imprudence. Pag mayroon pa pong madisgrasya dyan, magkakaroon pa ng resulting to homicide. Napakabigat pong kaso niyan mga kababayan. Samantalang kung tutuusin, kung titingnan natin, wala pong kasalanan yung driver ng truck na yun. Kasi nga po nang una, napaka-highway po nitong kalsada na ito. At bigla po itong sumulpot na na e-bike na to. Sabihin mo, ABMR, mayroon namang naka-hazard naman siya or naka-signal light naman siya pakaliwa. Mali pa rin yan mga kababayan base sa pagkakaalam ko po no, sa seminar sa mga LTO. Yan po dapat ay kahit nakasignal ka na, kahit nakasignal ka sa kanan or sa kaliwa, hindi ka agad-agad papasok unless na nakikita mong clear na po ang bandang kaliwa mo or bandang kanan mo. Hindi ka po pwedeng lumipat ng lane, kumaliwa, kumanan. Basta papasok ka pa lang sa mga ibang mga linya kung saan nandoon, kailangan mo muna tumingin kung clear na, kung maliwanag na, kung wala na pong dumadaan na iba, saka ka pa lang po pwedeng kumaliwa. Yun po ang batas dyan mga kababayan sa pagkakaintindi ko. Kasi lagi po yan, yung highway na yan, kung sino po yung nandyan sa highway, siya po yung may first na karapatan kaysa sa'yo, na ikaw ay papasok ka pa lang. So, yan po ang rason dyan. Ito sana mga kababayan, ang dapat pinag-iinteresan or pinagbibigyan pansin nitong ating mga congressman na ginagastusan po ng ating bayan. Di ba? Muntakin nyo yan. Paano kung nahagip yan? Di katakot-takot na problema. Sana ito. Ang gawin dito ng mga congressman, kung hindi man ito mabigyan sila ng mga lisensya, man lang mayroon silang atinan na seminar kahit mga 1 linggo, mag-seminar sila. Oo, kung paano po sila aapak sa kalsada at bigyan din sila ng mga lane, no? Magsagawa ng mga batas. Mayroon na silang tinatawag na bike lane eh. 'Di ba? Hinuhuli nga tayo sa part ng Metro Manila, may mga lugar na mga istrikto sa mga bike lane eh. O di maglagay din sila ng e-bike lane. Doon na ang e-bike lane, doon na yung bike lane, motorcycle lane, kung sino yung yan sana ang hanapan ng gawan ng mga batas, yan ang trabahuin nitong ating mga kongresista. Hindi dyan sa mga, wala namang kapararakan, kung ano-ano na lang kanilang inuungkat para lang magkaroon sila ng publicity. Publicity na lang ito mga kababayan, politicizing na lang talaga ito. Kasi makikita nyo naman, di ba? Wala silang ibang tumbok kundi si Pangulong Duterte. Kung talagang desidido sila at may pagmamahal sila sa taong bayan, at may malasakit sila sa kabad ng bayan na hindi nila iwinawaldas ng winawaldas, ang dapat nilang gawin, ito na, mayroon ng mga ebidensya, nahawa kami rito sa HOR, dito sa, mayroon na kami mga resource person, mayroon na kami mga witnesses, dadalhin na namin ito ngayon sa Department of Justice. Department of Justice, magtrabaho din kayo dyan. Diba? Huwag kayong tutulog-tulog dyan. Ito na lahat. Filean nyo na ng kaso yung mga Duterte kung sinong gusto nyong idamay. ICC man kung ICC. I-file nyo na yan dyan kasi sabi naman ni Pangulong Duterte, handa naman siyang humarap dyan sa mga yan. I-file na lahat. Bakit ayaw nyong gawin? Hanggat hindi nyo yan ginagawa, despite na marami na kayong mga resource person, mga witnesses, mga ebidensya, pero patuloy nyo pa rin dyan
Ha? Ginagawa nyo ng drama series ang Kongreso? Yung mga sesyon ninyo na yan? Hanggat ganyan ang ginagawa ninyo, mananatili ang inis at buwisit sa inyo ng taong bayan. At ang isipin ng taong bayan, ginagawa nyo lang yan for your publicity. Para sa mga plano ninyo sa eleksyon. This coming 2025 at 2028. Sino sa 2028? Ang inyong Panginoon, si Tambaloslos, di ba? Wala na. Yun naman talaga patutunguhan dyan. Magbagastos ba naman ng bilyon-bilyon na ayuda? Yan po yan mga kababayan. Ang hamon ko sa inyo, challenge sa inyo yan. Yan ang gawan ninyo ng paraan. Yan dapat ang imbestigahan ninyo. Silipin ninyo bakit may mga ganitong nakakalusot. Okay mga kababayan, dyan na po natin tatapusin kasi useless na po yun eh. About na po yun sa mga, nag-uupin na naman po sila ng ng bagong idea para mayroon silang ipambutas sa mga Duterte. Nararamdaman ko yun eh. Nararamdaman ko lang naman, maaaring nagkamali ako rito pero, di ba? Parang na-analyze ko lang, papunta na naman to doon para madugtungan na naman at tumagal ang kanilang ginagawang hearing dyan. Sa tuwad ko na yan. Mga kababayan, kung ano pong inyong masasabi sa ating reaction video na ito, pakicomment nyo po sa baba at pag-uusapan natin yan. This is Bimar Channel. Pansamantalang magpapaalam, magkita-kita tayo muli kung lulobin ng Panginoon. Pilipinas, as always, God first po tayo mga kababayan. Bye-bye!